Yun. Networking sa layman's terms, sa mas magandang tawag sa kanya is network marketing. Maraming nagtatanong kung ang networking ba talaga is legal or illegal. Actually, ang networking is just an evolution. Evolution lang siya ng source of income na parang way back before, para tayo manood ng pelikula, ano bang ginagawa natin? Ang ginagamit natin before, yung tinatawag na Betamax. After, nag-evolve siya, papunta saan? VHS, pumuntang VCD, and pumuntang DVD. Okay? Ang movie siya. Sumunod sa sounds. Parang before, para ka manood, kailangan mo yung tawag natin is plaka. After ng plaka, cassette tape. After ng cassette, sumunod is CD. Ito na yung nag-evolve na pwede mo nang pipiliin mismo yung sound na gusto mo. In short, may mga track na siya. Pipindutin mo na yung track. Automatic kung ano yung sounds na gusto mo, yun na yun. After ng CD, ang sumunod is MP3. Ang naging advantage sa MP3, sa konti lang nalalagyan, sa sobrang liit na lalagyan, pwede ka maglagay ng 1,000 na sounds. In short, evolution na siya. And parang source of income. Before, ang source of income lang, ang isa lang. Ano yun? Pwede kang maging employed. After ng pagiging empleyado, sumunod na naging source of income, pwede kang mag-business. Ang difference itong dalawa, the good thing sa business kasi pwede kang mag-leverage. Ano yung tinatawag na leverage? Pwede kang mag-hire ng mga tao para mag-work under you, and ang nagbe-benefit ng marami is ikaw pa rin. Ikaw yung kumikita ng malaki. Kaya lang ang dilemma sa negosyo, kailangan mo lagi ng kapital at malaking kapital. Sumunod na nag-evolve sa kanya is, ang tawag ko na dito, networking. Ito yung maraming tao na nami-misconcept ng akala nila ang networking is illegal kasi ang nangyayari sa networking, normally daw ang kumikita lang nasa taas or ang kumikita yung mga nauna. Pero kung i-analyze mo rin dito sa business side, even business ganoon din eh. Sino ba ang nauna sa negosyo? Automatic yung may-ari. Yung owner, siya yung mauna sa business. After niyang mauna, sino ba yung susunod na kinukuha niya? Yung mga empleyado niya. Yung mga empleyado niya ngayon, automatic, sino bang pinakakumikita ng malalaki? Owner. Ang good thing sa networking kasi, kahit ikaw lang to, pwede ka mag-recruit ng iba't ibang tao na parang in a way, magiging empleyado mo. Pero ang kagandahan, hindi mo sila susweldohan. Ang good thing about networking, hindi mo kailangan ng huge capital. Unlike pag dito. Dito kailangan mo pa ng huge capital. Sa networking, kailangan mo lang ng basic. Katulad sa in global, ang kailangan mo lang na capital, 7,980. Sa 7,980, pwede mong kikitain ng traditional business, pwede mong kitain. Kasi dito sa amin, as much as kaya mong kumita ng pinaka-maximum na income na 24,000 per day, yun ang pwede mong kitain. Yun ang naging difference na bakit ang networking hindi siya illegal. Kasi kung iisipin mo, parang ginaya niya lang yung concept. Concept ng ito yung tinatawag na franchising para magkaroon ka ng idea. Ang franchising, halimbawa example, McDo. Ang McDonald's, nagkakaroon siya ng mga iba't ibang branches. Meron siya sa USA, sa Philippines, sa Japan, iba't ibang part ng mundo. Sa Philippines, meron Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Luzon na lang, okay? Automatic, sa kada bili mo, dito kada bili mo sa McDonald's, lahat ng customer na bumibili sa lahat ng part ng McDo, automatic, yung may-ari, may kinikitang 5%. Marami sa atin ang tingin natin sa franchising, sa big time business kasi nga malaki talaga yung ikakapital mo. Pero kung i-analyze mo sa networking, halos parehas lang siya. Ang naging difference lang dito, establishment by establishment by establishment. Ito tao-tao lang. Pero pareho din yung nagiging concept. Bakit? The moment nagkakaroon ng benta, may mga benta sa customer, yung lahat ng dinadaanan, automatic kumikita. Ang kagandahan lang dito kasi sa networking, kailangan mo lang ng ganito kaliit na kapital, unlike dito, million yung kapital mo. Ang kagandahan pa dito, kahit hindi ka marunong, meron magtuturo sa'yo. Pwede kang mag-attend ng mga seminar, attend ka ng mga training, para turuan ka kung paano makikita ng malaki. Yun ang naging difference ng networking sa traditional business.